Sa likod ng mga bundok ng Lake Cebu, nakatago ang istorya ng isang komunidad kung saan ang lupa ay nagsasalita at ang mga hibla ay may kwento. Dito sa Sitio Tinuos, ang bawat ani ng mais at bawat hinabing basket ay sumasalamin sa kanilang pakikibaka at pangarap. Pag aga pa, umakanay una malakat. Tapos nang aga pa, plus ako may sapat ko isa karbaw. Una-una ko pagbangon aga. Karbaw ka 200 sigit sa uma. Amo na siya. Tapos maghapon na po. Maghapon, pagka daw mamahaw balik, panyaga balik. Ano lang amon pangabuhi mo, amo lang andi gid mo kon wala gini amon uma. Mahirap na makita ang mga pinaghirapan ng mga magsasaka sa loob ng 4 na buwan ay bigla na lang magbuho sa isang ihip ng hangin. Pumusog ang ulan, bagyo mo ng landslide na gina amon mga tanom sa naong dala sa landslide. Wala pa kami nga harvest. Ngita na lang kami sa mga obra mga hinadlaw, mo na para makakaon ng amon mga kanila. Kasi iban nga ngita kundi ngita ka lang sideline ba ng ano mga obra. Bagyo, tag-ulan o tag-init, isa sa mga pangunahing kalaban ng mga magsasaka. Wala pa kami ka-harvest, kumusog ng hangin. Pero ng mais ko na. Pag agyan na kahangin, wala ka na-harvest yun. Mabalik naman. Ang muna, wala ka na sa harvest mo ng angka finance, failure, pati yung kwarta hindi mo magbalik. Ang munang ang iya-financing, utangon mo pa na. Hindi man pwedeng hindi pagbayaran kung financing, utangon mo pa na. Wala ka na-harvest, may utang ka pa. Ang salapi ay hindi namumunga, ngunit ito'y patuloy na itinatanim sa utang. Paghahabi ng basket ay isa sa mga tradisyon at pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan dito sa Sitio Tinuos. Sa magandang lugar ng Sitio Tinuos, sa isang payak na komunidad, isang kwento ng sipag, determinasyon at pag-asa ang sumisibol. Mahigit 20 kababaihan ang nagsisilbing mga manggagawa ng basket. At para sa kanila, ito na ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan at ang daan tungo sa mas maginhawang bukas. Meaningful siya sa akon. Kay dra kami kuha sang source namon. Oo, dra kami kung himo kami basket para makakwarta. Oo, sa nga panahon abi daw siya nang wala pa siya kayo ka importante kay ginabutangan lang siya sa mga bulad kung daw may nakagusto nga magbakal muna dara na kami Sa bawat hibla ng kawayan, ito ay nagiging simbolo ng kanilang lakas at pagtitiis. Hindi lang ito basta gawain. Ito ay isang sining ng pagpasa-pasa mula sa mga nakaraan. Isang makulay na tradisyon na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa kanilang pamilya at kanilang komunidad. Dugay na siya kay si Lula ko paabi nagahimo na siya sa mga basket, mga kalalaw kay man sila mga magtanom sila sa mga plant rice dira nila ginasulod ang mga bugas tung sa bag pero bilog siya nang solod ang tawag sa amon sila. Tapos hasta nga si nanay na daw second generation, sa ako daw third na kay sa ako na generation abi daw na siya nang kumbaga na siya nang source of na siya income niya naman source of income na namon kay na siya ginabakal mga damo na kay sadto nga panahon hindi pa sila Sa loob ng mga henerasyon, patuloy na gumagawa ang mga manghabi ng basket. Ngunit sa ilalim ng tradisyong ito, naroroon ang isang lumalaking hamon,
hindi lamang para sa kanilang sining, kundi para sa kanilang kabuhayan. Ang pinaka-challenge sa amo ng ng mag-tig-init ba? Oo, nagakalain ng mga labi na itong mga mga part ng mga ng lupa nga wala na kayo sang kahoy pero yara nagatubo, nagakalain kung tig-init. Init. Oo. Pero when it comes to itong inyo nga ginambal mga itong sa during El Nino, diba, ng Oo. init, ng budlay gid makakuha sa mga bamboo tong do puno nga ginakuan, nga ginagamit pang himo basket. Siya magkalain. Di ang sa sulod niya ba mag-itom, ang niya sa sulod sa tong bamboo mag-itom, ang niya, ang effect niya dari sa panit niya ng Makulubot siya. Oo, hindi dali lang siya mabalik. Dumagabok siya Oo. yun, okay. Tapos ano nga klase nga bamboo ang ginagamit yung ma'am? Yun. Siya daw. Sa inyo siguro ni ang term abi sa amon naf. Sa inyo siguro daw pawa na siya. Higad, makita mo siya sa higad sa mga tubig. Usually. Oo. Ay, kumbaga itong ginakuha niyo, need yung gitsang damo man niya tubig. Okay. Kay sa sulod abi niya may ara siya tubig. Oo, pero amo nang namon nang kung bag-o pa, nang ginainom namon kung magkuha kami kay hambal ni nanay abi bulong siya. Bulong siya. Oo, bulong daw siya. Budlay siya, kay amat-amat na siya nagapalagyo. Kay ami daw amat-amat naga bukid. Duguba. Oo, gaguba ang bukid. Ginatapas ang mga mga kahoy ang na daw layo na siya. Hindi parehasad to nga lapit lang siya. Ay, so, abang gadugay, gataas ang ginakuhaan niyo. Kumbaga, mas gasaka na Pero dito siguro masubong. kung hindi ang mga kahoy, lang siya ng lapit siguro siya kay kung magkuha kami subong diri nga area magkuha kami ng after 6 months Dito ka maliwat balik magkuha. Okay. oo. So, like, sa, ma'am, di ba siya nga nang, for example, tanom na lang ka, magtanom ka mo diri around na lang, para hindi gid siya nang magsaka na ka mo. Doon. Hindi siya sa amon abi belief. Kay di ba may ara kita sariling belief. Sa amon abi belief nga mga tabodri, nang siya, kung itanong mo siya ng kung mabuhi, hindi maglawig ang imo kabuhi, pero kung mapatay siya. Kung ikaw nagtanom Oo. sa imo, okay. Sa belief, okay. Para sa kanila, ang paggawa ng basket ay hindi lamang basta trabaho. Isa itong simbolo ng kanilang lakas at pagmamalasakit sa bawat detalye ng kanilang buhay. Bawat basket ay may kwento. Ang ang number 1 nga nag-inspired sa ako kay tung guys kita pa ko ba why kami kayo sang sang source of income. Sa paggawa nila ng basket, hindi lang ito tungkol sa pera. Para sa kanila, ito ang kanilang buhay. Mga basket para mga kwarta. Tapos sa isip ko man nga nami kung ako pod ang makabalo kay amo tong hambal ni nanay kung if ever nga madula ako, at least ang ini nga nga gift daw nga halin sa Ginoo nga i-continue. Ang tradisyon, yan, mapadayon siya. Okay. Sir, gid siya kung sa lang kay nagatudlo kami sa mga bata, mga namon, mga Young girls niya dire. nagatudlo kami sa mga bata. Tapos magpadayon gid siya, pero may lang kung lang ang mga dapat i-care ang nature. Yeah. Oo, para siya magdamo para ang sunod nga generation magamit po nila ang Oo, nature. yeah. Oo. So, para sa imo, magpadayon pag na siya nga. Magpadayon. Isang mensahe ng pag-asa, pagkakaisa at lakas. Sa Sitio Tinuos, ang mga kababaihan ay hindi lamang tagapagtanggol ng kanilang kultura, kundi ang tagapaghabi ng kanilang bukas. Ito ang istorya ng Sitio Tinuos.
danas ng mga magsasaka sa bukid at paghahabi ng henerasyon ng mga basket weavers.